Ang bakbakang General Casimero versus Naoya Inoue ay nananatiling isa sa pinakaasam na dream fight ng mga fans. Gagamitin natin ang estilo at kasalukuyang sitwasyon ng dalawang boksingero ngayon 2026 para sa pagsusuri ng kanilang tapatan. Ito ang tale of the tape. Naoya the Monster Inoue, undefeated pound for pound king, undisputed champion at kilala sa clinical, precision, bilis at matinding lakas sa magkabilang kamay. Samantalang si Janriel Cuadro Alas Casimero, dating 3-division world champion, kilala sa pagiging agresibo, mapanganib, unpredictable at may natatanging lakas na kayang magpabagsak ng kalaban sa isang suntok lamang. Ngayon, mapunta naman tayo sa kanilang estilo at diskarte, paano sila magtatapat. Ganito kasi yan, ang chaos versus precision na enkwentro. Si Casimero, ang agresibong swinger. Ang tsansa ni Casimero ay nakasalalay sa kanyang kakahiyang guluhin ang rhythm o ritmo ni Inoue sa pamamagitan ng kanyang wild power punches at yung kanyang psikolohikal na pang-aasar. Gagamitin niya ang kanyang kaliwang hook, ang suntok na nagpabagsak kay Luis Nery ng 6 na beses nitong Hunyo 2026 upang subukang masurpresa ang Hapones. Ngayon naman si Naoya Inoue, the Monster, ang technical na destroyer. Si Inoue ay isang master sa distansya at timing. Gagamitin niya ang kanyang matatalas na jab at counter punching upang saluhin ang mga malalawak na birada ni Casimero. Bukod dito, paborito ni Inoue ang body shots na unti-unti magpapahina sa tibay ni Cuadro Alas. Sa mga unang 4 na round, the danger zone. Ito na yun, the danger zone sa mga unang 4 na round. Dito pinakamapanganib si Casimero. Susubukan niyang gawing madumi o pisikal ang laban sa simula pa lang upang makita ng puwang para sa isang knockout punch. Kung maalala natin, si Nery ay nagawang mapabagsak si Inoue noon, kaya may patunay na pwedeng tamaan ang monster kung magiging agresibo. Ngayon naman sa mga huling bahagi ng laban, championships rounds ika nga. Kung lalampas ang laban sa ika-6 na round, lalamang ng gusto ang stamina at disiplina ni Inoue. May mga issue si Casimero sa timbang at matagal nang walang aktibidad bago ang kanyang huling laban. Dito na siya maaaring unti-unting bungkalan ng kombinasyon ni Inoue hanggang sa mapatigil ang laban. At sa ating prediksyon, paano magtatapos ang laban na ito? Bagamat may puncher's chance si Casimero dahil sa kanyang pambihirang lakas, mas pabor pa rin ang agham ng boxing kay Inoue. Kumbaga yung sweet science, Ayan, official na prediction, Naoya Inoue via 8 or 9 round TKO. Ang tanong paano kaya mangyayari? Makikipagsabayan si Casimero sa simula gamit ang kanyang tapang at lakas, ngunit kapag nakuha na ni Inoue ang timing at distansya, papasok ang kanyang mga counter punches at body blows na magiging sanhi ng paghinto ng laban sa bandang huli. Meron pa man, mga kaboksing, ito ay prediction pa lamang. Hindi ko sinabing magiging yan talaga ang final or yun talaga mangyayari sa kanilang laban. Tandaan natin, si Inoue ay siyempre lamang yan sa bilis at yung kanyang stamina. Napaka-active na boksingero ni Inoue at undisputed yan. Siyempre, siya ang magiging liyamadong-liyamado sa laban na ito. Pero tandaan nyo rin, si Cuadro Alas, may lakas, 3 division yan. Kumbaga ay makunat na yan. Kahit 37 years old na yan, siya po ay veterano. Kaya't yung itong prediction ko na ito, kaya maaaring maging baliktad, Casimero via knockout sa mga late rounds. So mga kabaksing, kung sakaling matuloy ang laban na ito, anong round sa tingin mo
ang magiging pinaka-critical para kay Casemiro upang makuha ang knockout? Yan po ang ating katanungan na iiwanan sa inyo. Mag-comment kayo. Huwag kalilimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para palagi kayo updated sa ating mga susunod na videos.